Ito, istorbohin natin kasi nga marami ho ang mga ano ngayon na mensahe sa social media lalo na tungkol sa baha diyan sa Bulacan. Kasama po natin ang head ng PDRRMO ng Bulacan, Sir Manuel Lucban Jr. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Ma'am Chacha at Sir Ted Pailon. Yes, good morning. Sir, dyan po sa Bulacan, as of now, sa latest report ninyo, ano po yung critical areas natin? Ano yung mga pinaka-naapektuhan nitong habagat? Opo. Unang-una po, Ma'am, ang sa ngayon po ay naapektuhan ng lubos ng ang ating coastal area, not particularly po ng habagat, kung hindi po ng ating level ng high tide. Kasi sa mga oras na po ito, nasa peak po tayo, kaninang mga bandang 7:20 ay meron po tayong schedule na aabot ng about 4.56 ang feet ang level po ng high tide natin. So sa hanging habagat po, ito'y nakapagpadagdag lang po lalo na kahapon at gayon na rin po yung backflooding. So ito po yung mga factors na tinitingnan po natin ng malaki, lalo na po sa area ng mga coastal po. Ganun na rin po yung ating kalumpit. So sa hanging habagat naman po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil po sa magdamag at mula pa kahapon sa magdamag ay malaki po ang hinina ng pag-ulan hanggang sa kasulukuyan po na tayo ay cloudy na lang po at merong banayad lang po na ambon. So napakalaking bagay po ito na hindi sumabay po sa taas ng level ng high tide ng mga bandang 7:20 na may sinasabi ko nga na may 4.56. Although kahapon po nagkaroon po tayo ng kalakasan po ng ulan, ay nagkaroon na rin po ng ilang flash floods na galing naman po sa mga kabundukan natin. So ang naapektuhan na po naman nito yung mga highlands at midlands po natin. Yung highlands po natin, yung San Jose del Monte, North Sagaray, pati na rin yung parte ng DRT, may mga biglaan silang pagtaas ng tubig. Yung midlands naman po, pagbagsak po niya sa Santa Maria, Bukawi, Pandi, parte ng Giginto, dyan po ngayon nagkaroon ng mga biglaan din pagbaha kahapon kaya nagkaroon din tayo ng record ng mga evacuation po. Oo. So ulitin ko po yung tanong ko, sir. Ilan po ang apektadong barangay dyan po sa Bulacan sa ngayon? At gaano kataas po yung tubig dun sa monitoring natin? Opo. Ma'am, kung sa barangay po yung sa ating mga nailikas, basihan na rin po dahil sa taas po ng sa taas po. Pwede po bang, marami po kasi sa barangay, ma'am, pwede po bang basahin ko po o sabihin na lang po yung mga municipalities Okay, sige na ganito. nagkaroon po? Opo, sige Opo. para ho mas Yung mga flooded areas, opo. Opo, Sir Manuel, para ho mas maayos pong ating talakayan, 20 municipalities and you have 4 cities in Bulacan. All right. Correct po. Sa 20 mga munisipyo at 4 na lungsod, saan doon ang mga binaha? Anong pinakamataas na tubig? Anong sitwasyon ngayon? At ilang pong mga tao apektado? Go ahead. Opo. So unang-una po sa siyudad po ay ang naapektuhan ng husto ay ang Malolos City. So sa Malolos City po, alone po ay nagkaroon po ng taas na 1 to 3 feet in general po. Halos majority po ng barangay nila ay nakaramdam po ng pagtaas na tubig na ganito dahil nga rin po sa biglaang taas ng ulan. Yun sa mga munisipyo naman po natin, tayo po ay nagkaroon ng mga pagbaha sa 8 municipality ang higit na naapektuhan dito. Ito po yung kadalasan na naapektuhan ng flash flood at lalo-lalo na ng ating high tide. So sa particularly po dito, yung mismong Kalumpit area. Yung Kalumpit area po, dahil nasabi nga natin yung 3 factors kanina, maliban sa habagat, at ito po yung naapektuhan ng backflooding, ganun na rin po yung ating habagat. So dito po talaga naka-experience ng patuloy na pagbaha rito sa Kalumpit. So sa Kalumpit po, naka-experience po sila ng hanggang umabot po ito kahapon ng hanggang 5 feet, hanggang 4 to 5 feet dahil nga po sa
biglaang pagbaba ng tubig, yun sa backflooding natin, saka na rin po yun sa high tide. Particularly po, ito po yung sinasabi kong umabot lang ng mataas, ito po yun sa San Miguel. Na talaga naman po itong mababang area po, halos nasa boundary po ng Pampanga na po ito, na kung saan nagiging catch basin po sila. Pero yung iba naman po, kapag nawawala na po yung bumababa na yung level ng high tide, mga about 1 to 1.5 feet na lang po ito. So ang sumunod po na higit pang naapektuhan maliban dito ay yung ating Pandi. So sa Pandi po, kahit po nasa Midland to, dahil sa biglaan nga rin pong pagbaba ng tubig galing sa bundok, ang halos nagkaroon po rito ng mga pagbaha sa mga 10 barangay din nila na nag-record din po sa atin ng 2 to 3 feet. At dahil dito po, nagkaroon din sila ng mga ilang evacuation po sa area po. So particularly po, ito po yung higit na mga naapektuhan natin sa ating mga munisipalidad at sa syudad po. Ang kasulukuyan po natin na ngayon po, na masasabing hindi naman po cause na talaga ng habagat, kundi sa high tide, ay mataas po ang tubig natin ngayon ng Hagonoy, Paumbong, Ubando, May Kawayan, at yung area rin po ng Bulacan-Bulacan. Ito po particularly sa mga oras na to ay dahil po sa high tide. Paano yung giginto? Pakiulit po, sir. Sa giginto. Sa giginto po, sir, na ano po rin talaga ang giginto. Pero meron po kasi ron sa area ng area po ng Panginay, Balagtas, saka Giginto, magkatabi po halos yan. Medyo mataas po dyan ng tubig dahil nagkaroon ng kaunti, yung mismong Giginto River ay tumaas din po. So nagkaroon din po ng mga pagbabaha dyan ng mga about 1 to 2 feet din po. Ilan po ngayon ang kinakanlong ng mga pamilya, sir? Sa kabuuan na po ng Bulacan para po hindi tayo humaba. Opo, sir. Sa kabuuan ng Bulacan po, ay meron na po tayong kung sa pamilya, mga about 1,600 po na nailikas po para maiiwas po. Opo. So, gaano karaming tao yun? Ito po ay doon sa binanggit ninyo ng mga bayan at malolos na apektado nga po, no? Opo, sir. Okay. So kung ang individuals po nito, sa nabanggit ko na 1,600 po, ay nasa about 6,500 families po ito. 6,500 Correct. individuals. Okay. Individuals. Opo. Doon po sa San Miguel, hanggang ngayon pa mataas pa rin tubig? Sa San Miguel, Kalumpit po, sir, particularly po. Opo. Opo. Hindi po yung bayan. Opo. Okay. Sa San Miguel, Kalumpit po, talagang mataas po talaga dahil nga po tulad ng sinabi ko po, ay yung area po nila ay catch basin at sila po yung unang tinatamaan ng backflooding po natin. Nasa about 4 feet pa rin po sila. Okay. Dalawang inyong dam dyan sa Bulacan. Kumusta po ngayon dyan sa Norsagaray at maging dito po sa area ng sa may bandang Ipo? Opo. Itama ko lang po, 3 po yung dam ng ating Bulacan. Ito po yung Angat sa unang-una po. Maganda po ang dinulot ng pag-ulan sa Angat dahil sa pangkasulukuyan po nasa about ang huling record po natin ay nasa 169.9 or almost 170 meters na po. So malaki pong bagay po ito na tumaas po tayo for the past 2 weeks ng 20 meters, halos 20 meters dahil po nagkaroon na rin po tayo ng tubig sa ating reservoir. Yung Ipo Dam po natin at Bustos Dam, ito po ang trabaho po nito ay hindi naman talaga mag-control. Nagme-maintain po sila ng tubig ng 100 to 101 meters for distribution po ng tubig para sa Metro Manila po. Yung Bustos naman po dam natin na dati po na maayos ang rubber gates po nito, at kaya po sanang mag-hold ng tubig ng 17 meters. Ngayon po ito ay nakakapag-hold lang po ng mga 15 meters dahil hindi pa rin po gumagana ang kanilang rubber gate. So
hindi po ito nakakapag-control pero may tubig pa rin puntaas na mga nasa 15 meters ginagamit naman po para sa irrigation. Opo, pero wala po itong walang epekto, hindi pa ho ito nagbibitaw ng tubig para po maapektuhan yung mga low-lying barangays? Hindi pa po natin makokonsidera yung epekto nito kasi ang contributory pong malaki rito sa mga record natin ng mga nakaraang panahon, yung yung angat releases po. Opo. Pero sa ngayon po, overflow lang po ang nangyayari at yung kailugan po natin, ang stretch ng angat ay mababa naman po. Okay, sige. So sa ngayon po sa Hagonoy, gaano kataas ang tubig, sir? Sa pangkasulukuyan po, dahil sa high tide po, nakakaramdam po sila ng 3 to 4 feet ngayon pong high tide. Pero plus the floods galing po sa pagbaba ng tubig galing sa itaas. Gaano po kataas ngayon ang tubig doon? Kasi may mga nagsasabi hulampas tao din eh. Opo. Totoo po yan. No? Ito naramdaman po yung sa kahapon po nung kalakasan. Pero sa ngayon po, may area po kasi talaga dyan na mababa na meron po talagang yung nasa talagang nasa latian na mga bahayan, may masasabi pong mataas. Pero yung generally po ng Hagonoy po ngayon ay 3 to 4 feet lang po. Opo. Sige. Sa May Kawayan, sir, kumusta ngayon? Sa May Kawayan naman po ay hindi po tayo nakapagtala ng mataas na record. Bagamat meron po silang binabantayan din tayo at sa katabi po ng Ubando na mga ganun din po sa pangkasulukuyan, mga 3 to 4 feet yung ilang barangay po nila doon. Kaya lang po ay hindi po sila nakapagbigay o wala po silang record na sa kabayanan na talagang mataas. So mga 1 to 2 feet lang po, pero passable naman po lahat ng daan sa May Kawayan. 1 to 2 feet, mataas po yung kapag 2 feet, sir. Ano po? Opo, meron pong area lang po dun sa mga looban po nila. Pero dun sa main road po nila ay nadadaanan naman po. Sige, sa Marilao po, sabi ng kaibigan ko nakatira doon, bakwit sila kasi nga umaabot na po ng bahay na naman at sa lampas sa Baywang. Opo, totoo po yan. Ito po nangyari po kahapon nung kataasan po nung sinabi po natin na flash flood na nagsimula po ito dito po sa area ng Marilao River na kumukunik po yan ng dalawa po, ang tributaries po niyan. Meron po sa area ng Santa Maria River na dumadaan at yung mismong Marilao River po. Opo, yung sa Marilao po kasi, yung po kasi Marilao, permanente po yata ang baha doon. Kapag tag-init, tag-tuyot, medyo hupa ito. Pero sa mga panahong ito, ang sabi nga po ay permanente na ho yung baha. Depende rin ho sa taas yan kung sakasakali kapag humalakas ang ulan na sinasabi po ng Pag-asa. Ano po, Ginoong Lukman? Yung sa Marilao naman po, hindi naman po natin masasabing permanente katulad po nun sa Kalumpit. Pagpaumanin niyo po. Opo. Katunayan hindi, po, permanente ang medyo po may kapag bahayan po kapag ngayon sa sir. Marilao. Opo, kapag summer, pag tag-init, tag-tuyot, definitely wala ho. Pero kapag talaga na ulan, ganun na po yan, di ba? Mismo, kahit papunta ka ng SM Marilao, baha na kapag tag-ulan, di ba? Hindi, ngayon po, passable po ang sa may Marilao po. 3 barangay lang po ang nagkaroon po ng 1 to 2 feet to 3 feet po. Kahapon po, ito sa Marilao, specifically, yung Lias po, Abangan Norte, saka yung Poblasyon. Yung sa SM po, area pa po ng Poblasyon po, ay nasa about 1 foot lang po yan. At yung sa ngayon po, ay nadadaanan po, passable po yung sa may SM po. Opo. Isang pie yung baha. Anyway, sige po. So kami po tumawag po lamang sa inyo para nga malaman ng actual sitwasyon dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Sir Manuel Lukman, maraming salamat po na marami sa inyo pong informasyon na binahagi po sa aming pong programa. Salamat po, sir. Thank you po. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo lagi. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.